Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ay meron tayong dito update kay Alice Go. Natandaan niyo pa ba ang mayor ng Bamban na si Alice Go? Napakasikat, no? Na mayor na in-chief at tagapamahala ng Pugo sa Pilipinas. Kaya ito na finally ay meron ng verdict sa kanya. Ito'y pagkakulong ng maraming taon. Mukhang hindi na makakalabas to, mga kababayan. Kaya ito, courtesy ng GMA Integrated News, atin alamin kung anong nangyari kay Alice Go. So ito, guilty ang hatol ng korte kay dating Bamban Mayor Alice Go. So guilty siya, mga kababayan. Klaro naman, di ba? Para sa kasong qualified human trafficking. Paano naging human trafficking yan? Diba? Kasi meron silang nirecruit sa Pugo. Maraming workers sa Pugo na galing ng Vietnam, ng Malaysia, Indonesia, at meron ding sa Pilipinas. Ito ang krimen na naugnay si Alice Go, na napaka rumaldumal na krimen, dahil nga yung ibang mga nandun sa Pugo ay meron din palang love scam or itong nakikita nating mga pornography sa internet, mga kababayan. Ang Pugo ay kumpletong yan. Ang Pugo ay kumpletong package ng impyerno. Nandun ang mga hold up, pino-hold up nila ang sariling mga inchik na negosyante, robbery. Nandun ang pornography. Nandun ang love scam. Love scam, yung mga sa internet na scam na mga love affair. Nandun ang sugal. So lahat na yan. Pugo, impyerno yan sa Pilipinas. Naroon yung kidnap for ransom. Mga sariling inchik ay kinikidnap ng mga inchik. Kaya yan ang pinakamalaking kasalanan ni Alice Go, dahil siya pala ang tagapamahala ng Pugo sa Pilipinas Patuloy tayo. So ito ang offline offshore gaming na tinatawag Pugo. Ang kanyang sentensya ay lifetime imprisonment. Lifetime pala Patay na si Alice Go. Pareho ang parusa ng mga kapwa akusado ni Go na sina Wang Willie, sino pa ba to? Mga inchik Wolidong, Nong Ding Chang at Lang Song Pu. Mga inchik Buti nga sa inyo. Mga inchik kayo, waka nga, wapila. So, wala na. Life imprisonment Kasi trafficking. At daming na, dami palang namatay diyan sa Pugo. Binaon lang sa likod ng mga gusali Convicted din sina Rachel Malonzo Carrion. Kaano-ano kaya to ni Kibuloy, no? Carrion Si Kibuloy Carrion ang middle name na yan Baka kasama si Kibuloy dito sa Pugo. Kasi mayroong Carrion Sino pa ba? Sino pa bang kasama ni Alice Go? Ito si Jaime Lynn Cruz at Walter Wong Rong. Inchik pa rin. Inchik pa rin, mga kababayan. Sino pa bang kasama? Kasama raw sila ni Go sa pagmamando. Ayan. Kasama pala sa pagmanage ng trafficking sa Baofu compound. Diyan sa Baofu ang maraming binaon daw. Sinimento lang. Yung mga foreign national na nagtrabaho katulad ng mga Vietnamese, Malaysian, meron pang mga Thailander dyan Maraming nabaon dyan sa Baofu. Grabe na krimen dyan, mga kababayan. Ang daming mga dyan. Grabe. Sa pornography, merong division dyan ng pornography. Kawawa yung mga mga napasok sa pornografiya. Grabe yung Pugo na yun. Kung wala si PBBM ay hindi masugpo ang Pugo na yan. Kasi sa panahon ni Digong ay nagbibigay ang Pugo kay Digong Kaya hindi masugpo-sugpo. Pero pagdating kay PBBM,
ay nasugpo, di ba? 10 hektaryang property kung saan matatagpuan ang Baofeng Compound. 10 hektarya pala to. Ang tanggapan ng Sunjuan Technology. Ang Sunjuan ay dati nang naiugnay itong Sunjuan Company sa iba pang krimen. Krimen talaga eh. At mga akusado ay inutusan ng korte. So anong nangyari sa mga akusado? Na magmulta ng 2 milyon kada isa. Kada isa, pero kung maraming kaso sila, sa bawat kaso ay 2 milyon. Bukod pa sa ibabayad na pera doon sa mga naulila. Di ba? Grabing ano to, mga kababayan. Ito, nagkahalaga ng 600,000 pesos kada isa pala sa mga naulila ng naiwan ng mga napatay nitong mga ano diyan sa Baofeng Compound ng mga inchik. Okay, so ano pang meron? Ang Baofu Compound naman ay kukunin ng gobyerno. Maganda to. Maganda na kukunin ng gobyerno yung Baofu Compound. Kasi malaking compound eh. Mantakin nyo, 10 hectares ang laki-laki. So, pwede nang gawing ano yan ng gobyerno, di ba? Multipurpose na mga building. At hindi nagagasto ang gobyerno. Pwede rin ibenta yan. Andin ang pera mapunta sa kaban ng bayan. At pagplanuhan na naman ng mga buhaya. Di ba? Pagplanuhan na naman yung bilyon-bilyon na nakita sa pagbenta ng Pugo Compound. At paghati-hatian na naman yan ng mga buhaya. Mga kababayan, di ba? Papayag ba kayo niyan? Ay nako. Delikado kasi ang ano ngayon eh. Parang mga gutom na buhaya tong mga nandyan sa gobyerno. Kapag nakita nila mayroon tayong pundo na pira, ginaganon yun, no? Nag-agawan, parang mga buhaya. Death roll. Ang ginagamit ng buhaya, yung death roll eh. Pagdagat, ganyan. Sabay gulong. Patay yung ano eh. Patay yung kanilang mga sinakmal na hayop eh. Kaya patay ang pera ng bayan. Sinakmal ng mga buhaya. Okay, patuloy tayo dito. 6 billion pala ang halaga ng Baofu Compound. Tingnan nyo naman ang laki-laki. 10 hectares eh. 6 billion. At bawat taon nagtaas ang halaga ng lupa. So by the year 2026, 2 taon, ay tumaas na yan, tataas na ang presyo niyan. Hindi na yan 6 billion. Pwede nang ibenta yan ng 7 billion. Meron ng profit, di ba? Kaya nga lang, hindi tayo masaya eh. Kapag nakita ng magnanakaw na mayroon ng laman ng alkansya ng Pilipinas, na nakawin na naman yan, mga kababayan, daming magnanakaw eh. Sabi nga ni yung may tainga na parang sa Diwindi, yung taga Baguio, yung mayor ng Baguio, yung tainga niya ay parang parang yung sa Lord of the Rings, mga malalaking tainga. Sabi niya ay ang gobyerno ay ang mafia. Buong gobyerno daw ay buong sindikato ng mafia na nagano ng pera, naglustay ng pera ng bayan. Grabe. Pero hindi lang yan sa panahon ni PBBM, mga kababayan. Ang mga pagnanakaw na yan ay noon pa yan. Nung una-una pa talaga yan. Kapanahon na ni Cory, meron na. Ang sumunod, meron din. Pero mas grabe talaga sa panahon ni Digong. Mga kababayan, mas grabe. 7 trillion eh. Ang nilustay nila na pera ng Pilipinas sa 6 na taon lamang. 7 trillion. Ay nako. Okay, ano pang meron ditong balita? So ito, kasalukuyang nakadetain si Alice Go. Saan ba ito nakadetain? Kasama sina Carion. Kano-ano kaya ito ni Kibuloy, no? Si Rong naman ay dadalhin sa New Bilibid Prison. Yung mga inchik na lalaki
ay papunta sa Bilibid Prison. Ito namang mga babae ay papunta sa correctional, sa women correctional. Patay yung mga lalaki no, papunta sa Bilibid Prison eh. Patay, puno na yung katawan ng tattoo. Mga duwag eh. Kapag duwag ka sa kulungan, ikaw yung pinakamaraming tattoo. Gawin kang newspaper eh. So itong March 24 pa lang, March 20, kailan ba yon ito? March 2024, ni-raid ang Baufo compound ng Bamban. Kaya sa pag-raid doon, nakita ang lahat ng illegal na mga gawain. Ano kasi yun eh, palapag by palapag. Every floor, ibang klaseng illegal. Sa susunod na floor, iba na naman na illegal ang ginagawa. Lahat yan, mga online yan na illegal. Kasama doon yung love sex, yung mga website na ano na mga magkita-kita kayo, di ba? At magpakita din yung mga babae. Parang may mga show na pornography. Yun ang pinakamalakas nila eh. Tapos yung illegal gambling at saka yung paghahack ng mga account ng mga tao. Lahat nandyan. Lahat nandyan sa Pugo. Sa Pugo compound na yan. Nandyan lahat ng mga hackers ng mga insik. Mga wakanga, wapila. Okay, patuloy tayo. Isang Vietnamese pala ang ang nakalabas. Yun palang kwento na paano na-discovery ang Pugo na illegal pala yung laman, yung operasyon illegal. Nang makatakas ang isang Vietnamese, nabunyag ito nang makatakas ang isang Vietnamese sa compound. Tumakbo siya sa malapit na presinto ng pulis. Nagsumbong. At pagkatapos noon ay daan-daan ang pirsahang pinagpatrabaho pala. Kahit na gustong uuwi, hindi makauwi kasi tinotorture. Tinotorture umano ang mga hindi sumusunod sa Pugo. Kawawa. Yung iba nga patay, sinemento na. Binaon daw sa likod ng Bauping, ng Bauping compound. Baufu pala, Baufu. Yung radio ko kasi Bauping eh. Baufu pala. Ito, so, mga Chinese, even Chinese ay, meron ding mga Chinese na ginawang diyan. Exploited sa Pugo. Maraming Vietnamese, Malaysian, ayan Meron pang Thailander diyan at mga Pilipino. Meron pang Indonesian at Rwandans. Rwandans sa Africa yan eh. Grabe mag-recruit itong mga insik, no? Kasi itong mga nagtrabaho sa Pugo ay pinangakuan yan ng malaking sweldo. Malaking sweldo ang pangako ng mga insik para sila papasok sa Pugo. At kapag nandun ka na, hindi ka na makakalabas. Gagawin mo na yung gusto nila na trabaho mo. Kaya kawawa yung nasa nasa pornografiya, kawawa. Grabe. Hindi ka makakalabas eh. Makakalabas ka, wala na. Kaya swerte yung nakalabas eh, yung Vietnamese na nagsumbong. Magaling ang Vietnamese, Vietcong eh. Magaling sila sa sa mga butas. Pagsusuot-suot kung saan-saan. Kaya nakalabas sa Baufo compound at sinuplong sa kapulisan. Ito tingnan nyo to mga kabayan. Si Alice Go pala ang presidente. Ito, natagpuan din sa compound ang mga dokumento. Anong dokumento? Na nagpapakitang si Alice Go ang presidente ng kumpanya. Ayan. Ayan, kaya pala. Habang buhay na pagkabilanggo, si Alice Go kasi siya mismo ang presidente ng kumpanya at baka siya ang may-ari niyan eh. Kasi mayaman talaga si Alice Go. Anak daw yan ng sa Pudyan, yung mga sindikato doon.
Kaya yung sa Pudyan na sindikato, sila yung nagpundo, sila yung nagpupundo kay Alice Goo na makabili ng lupain, na gawing Baupu compound, at yung sa Cavite, yung isang isla na ginawang Pugo City. Sa mga Rimulya yata yun na lupa, binili ng mga Inchik, binili ni Alice Goo. Kaya buti nga, kay Alice Goo, buti nga sa'yo. Ang ganda pa naman ito. Napaka ano pala, napaka animal, mga kababayan, no? Ganda pa naman ni Alice Goo, matangkad yan eh. Siya pa nga yung nagmamayari pala ng compound. September 2024 nang maaresto si Alice Goo sa Indonesia yun eh. Matapos niyang tumakas mula sa Pilipinas. Sa investigasyon, napag-alamang si Goo ay isang Chinese citizen na hindi kwalipikado na magiging mayor sa Pilipinas o humawak ng posisyon sa Pilipinas dahil nga Inchik at sindikato pa, di ba mga kababayan? Kaya anong masasabi niyo kay Alice Goo? Bote nga, di ba? Bote nga kay Alice Goo at sa iba pang mga Inchik na mga walastik, na mga hinayupak na mga wakangawapilo, mga kababayan. Di ba kaya at least nasugpo ni PBBM ang pugo at sindikato sa Pilipinas. At kung hindi ay buong Pilipinas magiging pugad ng krimen. Magiging pugad na tayo ng krimen sa Asia kung lumago yung pugo na yun. Kaya mabuti na lang nandito si PBBM. Pero itong pagnanakaw sa loob ng gobyerno, mahirap masugpo yan eh. Kasi nga mga kasama ni PBBM yan sa gobyerno eh. Mga senador, congressman, mahirap talaga yan. Napakahirap niyan. Kaya kailangan talaga diyan ng reset. So tama yung sinabi nila na military reset. Pabor ako doon mga kababayan. Sa inyo, pabor ba kayo? Kaysa tayo ng China eh. Mamanipula tayo ng China. Kapag ang nakapasok ay yung tinatawag na kudita ng DDS na mga military back up by China, delikado tayong lahat. Mabuti na yung military reset na paupuin nila ang mga bilyonaryo na mga bilyonaryo sa Pilipinas, tinatawag na oligarch, government oligarchy. Mga bilyonaryo ang mag-manage ng Pilipinas. Okay lang naman yun. Anong makuha nila sa atin, di ba? Taxes lang makuha nila eh. Pero tayo, pwede natin silang di ba? Pwede nating gawing parang yung nangyari sa Indonesia, Nepal, di ba? Kawawa yung mga mayayaman eh kapag mag-aklas ang nasa baba. Kawawa yan eh, magiging yan eh. Magiging palaman yan sa hamburger eh, mga kabayan. Okay, so ito, Alice Goo ay dinala sa hustisya. Meron ng hustisya sa ginawa ni Alice Goo. Akala natin na mukhang anghel ito. Yun pala, may-ari ng pugo. Ang daming krimen. Kaya sino bang maawa dyan? Kahit maganda yan, mukha lang ang maganda niyan, animal yan sa kaloob-looban niya. Okay, kaya paki-comment na lang sa ating comment section mga kababayan, at sa mga bago pa lamang sa channel, subscribe nyo, baka maibalik ng YouTube tong channel natin kasi ito suspended na. Nag-upload lang ako para palagi tayo magkita-kits at makapagtalakay din ako ng mga issue na nangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli at ingat kayo. Mabuhay ang Pilipinas.